Mainit ang araw sa Quiapo. Ang hangin ay mabigat at amoy usok ng lansangan, putok ng insenso at pawis ng libu-libong katawan. Sa gitna ng agos ng mga tao, may isang makipot na eskinita na tila hindi bahagi ng kasalukuyang panahon. Matatagpuan ang ukayan ni Aling Senyang, isang matandang babaeng tahimik, walang imik at tila walang pakialam sa mundo. Sa ukayang ito napadpad si Eliza Monteverde, isang dalagang 24 anyos, may hilig sa mga lumang bagay, at may mata para sa kagandahang nawawala na sa modernong panahon. May hinahanap siyang damit para sa isang costume party, isang black and white vintage theme na gaganapin sa isang exclusive bar sa Makati. Habang hinahalukay niya ang mga damit, napansin niya ang isang piraso ng tela na tila nakatingin pabalik sa kanya. Nakasabit ito sa pinakagilid, isang itim na blusa, manipis ang tela ngunit may misteryosong kinang, tila dawa sa lumang seda na hinaluan ng bulak at pilak. Sa loob ng isang sablip, nakaramdam si Eliza ng panandaliang kilabot. Para bang may malamig na hangin na humaplos sa batok niya, kahit walang bentilador sa paligid. Hinawakan niya ito, kumapit ito sa kanyang palad, at hindi na niya mabitiwan. Isinukat niya, sakto, parang ito talaga ang para sa kanya. Pag-uwi sa apartment, ibinabad niya agad ang blusa sa sabon. Napansin niyang ang tubig ay agad na naging maitim, hindi parang ordinaryong dumi, kundi tila tinta ng sinulat ng lumang panata. Nilabhan niya ito ng paulit-ulit, ngunit hindi nawala ang bahid ng lamig na tila nakakapit sa tela. Kinagabihan habang natutulog si Eliza, nagising siya sa tunog ng hangin na gumagalaw. Tumayo siya mula sa kama at tinungo ang kusina kung saan niya isinabit ang blusa para patuyuin. Gulat siya nang makita ito. Basa pa rin, tumutulo ang tubig, kahit ilang oras na itong nakabilad sa araw. Ilang sandali pa, naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib, tila may nakaupo. Sa panaginip niya, nakita niya ang isang babaeng may mahabang buhok, nakatalikod, at nakasuot din ng itim na blusa. Umiiyak ito habang paulit-ulit na sinasabi, "Bakit hindi mo ako tinulungan?" Sa kanyang leeg, may makapal na marka, kulay pula, parang sinakal. Kinabukasan, hindi pa rin niya mawaglit sa isip ang panaginip. Ngunit sa kabila nito, isinuot pa rin niya ang blusa para sa party. Naghahalo ang kaba at tuwa sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang sarili sa salamin. Maganda siya, tila ibang tao ang nakikita niya. Mas matapang, mas kaakit-akit, parang artista mula sa lumang pelikula. Habang naglalakad sa kalsada papuntang party, napansin niyang iba ang tingin ng mga tao sa kanya. Isang matandang lalaki ang halos mabangga siya, ngunit nang makita siya'y napaatras, may isang batang umiiyak habang itinuturo siya. Tumingin siya sa salamin ng isang nakaparadang kotse at biglang napaatras, may aninong hindi kanya sa refleksyon. Isang babaeng may pulang mata, nakangiti sa gilid. Sa party, nagsimulang magkaproblema ang paligid. Nagsisindi at namamatay ang mga ilaw, naglalaho ang musika, at ang pangasalamin ay basag-basag. Isa sa kanyang mga kaibigan, si Maris, ay biglang sumigaw, "Eliza, may dugo ka sa leeg." Sa salamin ng banyo, nakita niya ang sariling may marka ng pagkakasakal. Ngunit wala siyang sugat, hindi siya nasasaktan. Ngunit ramdam niya, may galit na hindi kanya. Nagpa siya si Eliza na tanggalin ang blusa at itapon. Ngunit hindi niya ito maalis. Habang hinuhubad niya, parang may mga daliring hindi niya nakikita na humihigpit sa kanyang katawan. Sa harap niyang salamin, tumambad sa kanya ang imahe ng babae sa panaginip. Ngayon ay nakatayo sa likod niya. Ang matay namumula at ang bibig ay binubuka, ngunit walang tinig. Nang mailapag niya sa kama ang blusa, bigla itong bumalik sa dating ayos. Maayos, malinis. Ngunit sa bulsa nito ay may lumang papel na parang listahan ng pangalan. Ang una, Martha S., kasinungalingan. Ang ikalawa, J. Medina, inggit. At ang panghuli, Monteverde, pagtanggi. Nagtataka siya, Monteverde, apelyido niya. Pero paano? Dinala ni Eliza ang blusa sa isang matandang albularyo sa Stamesa, si Mang Lino, na kilala sa panggagamot ng espiritual na problema. Nang ipakita niya ang blusa, biglang lumamig ang paligid. Ang mga kandila sa altar ay kusang namatay. Si Mang Lino.
na sanay na sa mga kababalaghan, ay natigilan. Ito'y hindi tela lamang. Isa itong kasangkapan ng paghihiganti, aniya. Ang blusang yan ay pinanghawakan ng isang espiritu na matagal nang hindi matahimik. At ikaw, Hija, ang bagong sisidlan. Ipinakita ni Mang Lino ang mga lumang dyaryo. Isa sa mga ito ay naglalaman ng kwento ng isang mananayaw na natagpuang patay sa isang lumang teatro, Lucinda Reyes, edad 27, noong taong 1973. Nakaitim nga blusa ng matagpuan. Nang makita ni Eliza ang larawan ng babae, hindi siya makapaniwala. Ito ang babaeng nasa panaginip niya. Si Lucinda Reyes ay isang alagad ng sining, isang mananayaw na kilala sa kanyang husay at ganda. Ngunit sa likod ng entablado, pinaiikot ng inggit, intriga at paninira ang kanyang mundo. Ayon sa mga lumang artikulo, nawalan siya ng papel sa isang malaking pagtatanghal matapos akusahan ng pagnanakaw ng koryo ng kanyang best friend. Subalit isang hindi na i-publish na ulat. Galing sa lumang pulisya, ang lumitaw mula sa mga papel ni Mang Lino. Walang sinumang sumigaw para kay Lucinda. Natagpuan siyang patay, sinafal gamit ang sariling blusa habang umiiyak pa raw sa salamin. Walang nakakita, walang umamin, lahat ay nanahimik. Bumigat ang dibdib ni Eliza, parang may kaakibat siyang kasalanan na hindi niya maipaliwanag. Bakit kasama ang apelyido niyang Monteverde sa listahan? Binalikan niya ang pamilya niya. Sa isang lumang litrato ng kanyang yumaong lolo, nakita niya itong may hawak na larawan, asama ang isang dalagang mananayaw, si Lucinda. Sa likod ng larawan, para sa ating proyekto, Monteverde Theater, 1972. Nagdugtong-dugtong ang mga piraso. Ang pamilya niya ay sangkot sa pagtatayo ng teatro kung saan pinatay si Lucinda. Nang gabing iyon, muling sumanib si Lucinda sa kanyang katawan. Ngunit ngayon, hindi lang panaginip, isinapelikula ito ng kanyang isipan. Nakita niya kung paano siya tinawanan, isinara ang pinto ng dressing room, at naramdaman ang malamig na kamay na unti-unting pumulupot sa kanyang leeg. Pagkagising niya, hindi na siya si Eliza. Ang kilos niya ay naging matikas, puno ng sining. Ang kanyang boses ay humaba, lumalim. Sa salamin, hindi na niya makita ang sariling mukha. Parang refleksyon ng ibang babae ang naroon. Mas matanda, mas elegante, at mas galit. Ang mga panaginip ay naging totoong bisyon. Sa bawat gabi, nararamdaman niya ang kinamumuhian ni Lucinda, ang paninirang puri, ang panlalamig ng mga kaibigan, ang pagkakait ng pangarap. At unti-unti, nawala ang hangganan sa pagitan ng kanyang diwa at ng espiritu ng matagal ng patay. Unti-unti nagsimulang mamatay ang mga taong may kinalaman sa ukayan. Ang tindera, si Aling Senyang, ay natagpo ang patay sa loob ng tindahan. Ang leeg ay may marka ng sinturon. Ang anak ng may-ari ng lote kung saan itinayo ang teatro ay nalunod sa sariling bathtub. At ang dating assistant ng Monteverde Theater, si Senyor Rafael, ay nasaksak sa sarili niyang bahay. Sa bawat pagkamatay, nadaragdagan ang liwanag ng blusa. At bawat gabi, nararamdaman ni Eliza na lumalalim ang ugnayan niya sa espiritu. Sa isang panaginip, hinarap siya ni Lucinda. Sila ang sumira sa akin, at ikaw ang aking tagapaghiganti. Hindi ba't utang mo rin ito sa akin, Monteverde? Ngunit hindi lang iyon ang nakakatakot. Sa salamin, nagsimulang mawala ang refleksyon ni Eliza. Isa na lang ang natitira, si Lucinda. Nagpasya si Eliza na wakasan na ang lahat. Dinala niya ang blusa sa abandonadong Monteverde Theater, ang mismong lugar ng krimen. Ang pader ay gumuho na, ang entablado'y nabalot ng alikabok at kalawang. Ngunit nang lumakad siya sa gitna ng entablado, biglang nabuhay ang mga ilaw. Naroon ang mga upuan, puno ng multo ng mga dating audience. Sa gitna ng entablado, nagpakita si Lucinda, nakangiti, nilalapitan siya. Ito ang huling eksena, sumayaw pa, ipagpatuloy mo ang sayaw na hindi ko natapos. At sumunod si Eliza. Sa bawat galaw niya, muling nabuhay ang alaala ni Lucinda, ang kasinungalingan, ang pagtanggi, ang inggit. At sa dulo ng sayaw, lumuhod si Eliza at sumigaw. Tama na, hindi ako ikaw,
Hindi ko kailangang maging ikaw. Lumitaw si Lucinda sa harapan niya, na yon ay umiiyak. Gusto ko lang makilala. Gusto ko lang ipagtanggol ang sarili ko. Hinawakan ni Eliza ang blusa. Hindi niya ito sinunog. Bagkus, niyakap niya si Lucinda, ang kanyang sakit, ang kanyang kwento, at ang kanyang katahimikan. At nang maramdaman ng espiritu ang tunay na pakikiisa, ang blusa ay unti-unting nagliyab, hindi dahil sa galit, kundi sa pagpapalaya. Uminit ang paligid, ngunit hindi masakit. Naging abo ang tela, at sa harap ni Eliza, nakita niya ang tunay na anyo ni Lucinda. Bata, masaya, malaya. Sa huling sandali, lumingon si Lucinda at sinabi, "Salamat. Ngayon, matatapos ko na ang aking huling sayaw." Makalipas ang 6 na buwan, binuksan ni Eliza ang Lucinda Theater for the Forgotten Artists, isang espasyo para sa mga kabataang nawalan ng tinig, para sa mga sining na hindi pinapansin, at para sa mga kwento ng mga nakalimutan. Sa gitna ng exhibit, nakadisplay sa loob ng salamin ang itim na blusa, ngunit na yon ay gawa sa papel, ginuhit ng mga batang alagad ng sining. Nakalagay sa ilalim ang isang karatula. Ang pinakamadilim na tela ay minsang ginamit upang patahimikin ang isang tinig. Ngunit na yon, ito'y paalala na may pag-asa sa bawat galit, may kapatawaran sa bawat sugat. Nasa entablado si Eliza, pinapanood ang isang batang mananayaw na parang may espiritu ng sariling Lucinda. Habang nagsasayaw ang bata, napangiti siya. Hindi na siya si Eliza Monteverde na ginamit ng isang multo. Siya na ngayon ang tagapagligtas ng mga alaala. Hindi lahat ng kasaysayan ay nakasulat sa papel. May mga sugat na namamana at may mga kaluluwang nakatali sa mga kasinungalingan ng nakaraan. Ang tunay na kalayaan ay hindi nagmumula sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad, sa pagtamdap ng kasaysayan. Kahit gaano ito kadilim, nakakahanap tayo ng liwanag at katotohanan.